Hello guys and welcome again to another episode of Kicks Around Nowhere. Hello, Eugene. Dito si Eugene ngayon for our as Ako our ulit. guest guest co-host. Pero para ba sabi, hindi siya yung mismong guest natin. Yeah. Oh, kung sakali yun, Panginoon na. De, Okay lang. de. I mean, dito we have we're also arranging pa a lot of things coming on your way. So we have a lot of we have some guestings pa na and interviews na gagawin in the future and hopefully yun nga matuloy. uh, Karamihan sa kanila mga FPW wrestlers. So yeah, and we Dito. think Dito. we all want to thank yung first two interviewees na nakasama natin in the past two episodes. We have Legendarius, the Sigma, and si Dax Salviera of FPW. So thank you again Ang to Dax and pinaka, to Legendaries for uh, being here in this episode. In this podcast. So yun. Hopefully you could be available again to be our guest in the next episodes. Ayan, Eugene, musta naman? ayun, na-busy ako sa work. Also, yeah, kaya wala ako nung ano eh. Actually, gusto ko sanang sumama dun sa Legendarius episode. Yeah. Ang ganda, pinanood ko siya. Ang galing na, na, Yeah. it's really, parang, yung confidence talaga niya shines. Lalo na nung, secret show nung Hmm? FPW, which was, May secret show ba? meron nga ba? Meron nga ba? Meron nga ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Baka Sa, sabay-sabay tayo, collectively na nanaginip tayo na meron palang secret show. baka nga. Oo. Anyways, Eh, nakita nating lumaban si, ano, si, Legendarius against kay Calinueva. Calinueva. Oh, ewan Pero ko. kung sakali naman, sana magkatotoo, no? Mm. Di na siya, magkaroon ulit ng ganong event in real life. Oh, in real life, In sana. real life. O baka sama-sama ulit tayo mananaginip na merong ganong event ulit. Oo. Sa most matalino street, no? Oo. Sa Sa may may taas Kowloon House. Kowloon House, yeah. Oo. Ayun, teka lang. Ah, Sige, tuloy lang muna natin habang naghihintay sa atin yung naghihintay ako sa reply ng susunod nating guest. Pero yun, huge pag-usapan muna natin emergency okay. Yeah, pag-usapan na muna natin yung yung emergency ng ito, mga pangyayari this last PLE, which is Elimination Chamber. Matindi okay. yung nangyari. Actually, hindi ko siya napanood. Hindi ko rin siya napanood. We have meron kaming lakad nun ni Mrs. But it's okay kasi dito, it's easy to follow naman yung this PLE because of the highlights. Thanks again to WW for posting it on their social media accounts like Facebook, Instagram, and even on YouTube. No, meron naman YouTube, silang yes. mga highlights which I was able to see earlier. So yun. And if ever naman kung gugustuhin ko namang kung gugustuhin ko namang mapanood yun, dito, we can catch up naman later on kasi we can naman have some VPN to access sa WWE on Netflix, diba? So Or yun. But we don't. we do not condone that. Oo, don't do that. Ayan. Huwag niyo Pero gawin yan. yeah. Pero yun nga we can see that it's the shock of the shock of the year, kumbaga. Well, shock of the year so far. So far, yeah. So far. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa WrestleMania or after the end of the year kung ano pa meron. Yes, pa meron sila. Pero it's very much a shocker. Before I think
before we talk about it, I think our guest would probably be interested on what happened siguro. De, actually, So, dito, yung guest natin, nagpa reschedule. Kung, boy. Okay. kung pwedeng, na daw, reschedule, dito, next, tomorrow ang recording. Okay na ako. Kayo na lang ulit. So guys, wala na naman po ako sa episode. Sige, bukas na natin siya, boss niyo lang siya tanungin, boss mo lang siya tanungin pag ano. But secret yung guest natin, sa kanila natin sasabihin. Kasi mas maganda may mystery tsaka may suspense. Yeah. Sa hindi mo na sasabihin kung sino yung guest namin. Yeah. Guess mo pala kasi wala akong guess. So, i-spoil ka ba? Sabihin na ba natin kung nangyari? Alam naman na halos lahat kung ano nangyari, di ba? Saan? Sa Elimination Chamber. Yeah. Oo. Yung nanalo si John Cena. Actually, hindi ko na-expect nanalo si John Cena. Hindi mo na-expect? Ako, expected ko na siya mananalo. Although, I'm still, rearing for, for CM Punk to win. CM Punk. Pero, it makes sense that, yun nga dito, I don't know if it makes sense that John Cena wins this Elimination Chamber because, alam mo yun, halos 1 month siyang hindi nagpakita, parang wala build up gaano, but the episode before SmackDown episode before Elimination Chamber, nagtipon-tipon lahat ng participants for for the Elimination Chamber, and somehow they are slandering John Cena's name. dun sa episode na yon, as in talaga nagkumpulan sila. Unang lumabas si Drew McIntyre, then sumunod si Damian Priest, then sumunod si Seth Rollins, then si CM Punk, then a lot of people are tumunog bigla yung yung intro ni John Cena, but but ang lumabas si Logan Paul, yung pinaka-ayaw kong wrestler influencer sa buong mundo. And they're debating, pataasan sila ng ihi kung sino yung deserve na manalo ng Elimination Chamber, where yun, talo sila nung absent, nung di nakikita si John Cena. Nandun siya, di niyo lang nakikita. Oo, di niyo nakikita. Pero yun nga yun, dito, this is the first heel turn of John Cena after 22 years of being a babyface. Kasi parang hindi talaga siya binigyan ng chance maging heel. May mga times na gusto daw niya pero di daw siya binigay. Di daw binigay ni Mr. McMahon. Pero sige, go. This is an interesting thing. Pero I think katanong mga early years niya was medyo heelish siya. May mga ginagawa siyang heelish na bagay kay Big Show Pero hindi lang nag-click masyado. Parang nga lang siya. Parang feeling ko force of nature lang talaga siya na alam mo yun, nangyari. Kay Big Show, ganyan. Ninakaw niya yung title. Nag-interrupt siya. Yun yung pinaka-heel na ginawa niya. Pagkatapos na wala na nung nag-face off sila ni JBL, ni John Bradshaw Layfield. Na siya Face na siya. Naging face na agad siya And nabigyan siya ng malaking push. Yeah. So, it's very, I want to say, it's very new kasi si John Cena talaga was never, maybe it's a Hogan thing, pero hindi talaga siya naging heel ever since I think because kaya hindi siya naging heel because of a lot of things, like say for example, he grants a lot of make-a-wish wishes. Siya ang may pinakamaraming siya ang may record ng pinakamaraming make-a-wish grants na tinupad. So that's why it parang it doesn't
help na he's doing that kind of thing and yet he would become a heel, 'di ba? During his active time in the WWE. Sabihin natin active time kasi active siya kasi he's a full-time wrestler, hindi pa siya noon, 'di ba? Hindi pa siya nag-Hollywood. Oo. And then aside from that, mataas din yung sales ng merchandise niya eh. A lot of people are buying his merch. A lot of kids are buying his merch, and a lot of kids are looking up to John Cena. That's why I think one of the reasons why he wasn't been able to be he wasn't made a heel during that 22 years is because yun nga, John Cena has a lot of charisma, is charming for a lot of young people are looking up to him. That's why ayun. And those young people back then 22 years ago are now adults who have their own families, their own children that are also watching wrestling. So I think it's this is the right time. The right time na. Actually, if you ask me, no, late 2010s, that was the best time to go eh. Kasi kahit siya gusto na niya eh. Kasi nung time na yun, siya at si Roman Reigns, binubusin ng dalawa eh. Yeah. Dito, there are a lot of chance of di ba, papasok pa lang siya. John Cena sucks. John Cena sucks. Yeah. Pero, dito, anyway, John Cena is, yun nga eh, parang, he sold his soul to the corporate. Pero, it's strange, kasi dito, di ba, kalaban ni John Cena nag-appear si John Cena to the as an ally of Cody Rhodes during WrestleMania 40, 'di ba? Kinalaban niya si The Rock. Talo siya doon, 'di ba? Oo. And then eventually this time John Cena became an ally of The Rock after we don't know siguro yung 1 month na wala siya and even The Rock's absence yung during that time before in between Royal Rumble and Elimination Chamber, maybe behind the scenes there are some things na nagyayari, usapan. I don't know, hindi pa ini-explore yung ganong angle, but maybe we could speculate that there's something behind the scenes that happened or that convinced John Cena to side with The Rock. I think for me, I think it's desperation talaga. Pero at this point, siya pala nanalo eh. So, ano ba point nun? Pero I think it's desperation, parang talagang magkaroon siya ng spot on the championship talaga. Kasi, sabihin natin, when The Rock came for the bloodline rules na hindi talaga sila nanalo eh. Hindi nanalo si Cody, hindi nanalo si Seth. Siguro, nung nakita niya yun, and siguro, story-wise, naglaban sila ni The Rock, pakita niya na he's a strong ally to have. Kasi nagkatapatan na sila eh. So he knows his strengths, weaknesses. And nung laban nila ni Cody sa and Seth, palalo sila eh. Yes. And again, hindi lang yun, may power talaga si Rock kasi siya yung corporate guy na siya eh. Yeah. And aside from doon, nabugbog pa si John Cena ni The Rock nung yun, di ba, moment na yun? Nung next night ng WrestleMania 40. So feeling ko, gusto niya ng sure shot win talaga on that spot to become champion. Kaya siguro kumampi siya kay The Rock.
Kasi desperate na siya. Kasi he wants to win WrestleMania. I think it's desperation. Siguro nakita niya yung desperation na yun nung nanalo si Jay. Kasi nakikita mo sa mata niya parang malungkot siya Of course, malungkot ka talaga. Pero parang it's a desperate look It's a desperate look talaga kahit pong elimination chamber, di ba? So, we'll see kung ano pa pwede mangyari, kung ano pa pwede gawin ni John Cena with this surprising act na ginawa niya kay Cody Rhodes. Yeah, it's dito magiging interesting ang Raw after the Elimination Chamber. So he went there will be a lot of explanations that will happen. Tas bakit ganyan yung nangyari. At dito na ang ibang klase yung ginawa ni John Cena dun sa press conference after the Elimination Chamber. He just went there, pumasok siya, umupo siya. He didn't take questions, but instead, what he did was, he pulled out the mic, inangat niya na ng konti, inangat niya, and then, mic drop. Then, afterwards, alis na siya. Yun na. Wala na ibang ginawa. Hopefully, we get, Dr. Thuganomics again. Yeah, maybe. Kasi napaka-thug na That's the thug move right there. Yun nga Yun yung... Word life. Yun yung one of the one of the most heel moves, one of the most heel interviews na nakita natin. Talagang what? Wala kang ibang sasabihin. Pero dito yung heel turn ni John Cena is medyo evident na rin siya nung Royal Rumble interview sa kanya. He didn't take questions He made he made he made a statement saying that he deserves to because with his contributions to the company, he thinks he deserves naman to have a spot at the Elimination Chamber na hindi na siya magfo-forgo to qualifications. So parang he demanded to have a spot at the Elimination Chamber. That's why tingnan mo, wala nang gaanong qualifying matches. Parang iilang qualifying matches lang yung nangyari to for the final 5 slots sa Elimination Chamber. Kasi yung first yung first slot na open was demanded by John Cena to be his spot. So yun. And I think that's yun nga, hint na siya hint na siya for his heel turn, which I think a lot of people are still doubting at that point na mag-heel turn ba si John Cena? Parang hindi naman. Well, yun nga, naging apparent na today because of what he did on Cody Rhodes. Naalala ko sa group chat natin, nag-send ako ng something na parang may mga mangyayari daw, ganyan. Yeah. And pare, tinignan ko yung comment section niya, sabi ko, grabe, tama-tama yun. Oo, that age like 5. Oo, kuha niya halos Sabi ko, wow, like, parang si Mr. Popo sa Dragon Ball Abridged. Kung napapanood yan, kasi dun sa show na yun, shout out to Team 4 Stars. Team 4 Star. Kasi sabi namatay si Krillin, diba? Tapos sa end ng episode, death! Grabe! Pero sa unexpected siya nag-heel turn si John Cena. Pero ang weird na ang ganda, siguro pangarap na rin talaga niya yun, mag-heel turn. Siguro siguro tong off kayfabe muna tayo, no? Siguro nung nag-usap sa nila Rock, Cody, ganyan, and the other staff members, or si Mr. Paul Levesque mismo, yun, parang, siguro nag-isip sila na, Jan, sa retirement mo, ano gusto mong gawin?
Alam mo, hindi pa ako nag-heal. Pwede ba ako mag-heal for like once? siguro, parang sige, pagbigyan niyo na ako. Si Hulk Hogan nag-heal eh. Oo. Ikaw, Rock, nag-heal ka rin, di ba, Rock? Oo. Ako naman. Ikaw, Triple H, madalas kang heal na binugbog mo nga ako eh. Ako naman. Tama. Maybe that's a good. Pero, dito, meron ako nakausap about that eh. About this heel turn of John Cena. Because, yun nga eh, kung if ever John Cena wins the championship and then afterwards he loses it during his retirement on his last match in a WWE ring, kung sa point na yon ay babyface siya, parang malungkot lang, sad lang yung ending nun. Mm-hmm. So parang mangyayari is that we're just going to cry kasi ilan na tapos na. Parang hindi tapos na. Parang wala ring i-elevate na tao after him. Whereas kung heel siya na nag-champion and then eventually in his last match before he retires, diba? And then natalo siya at that last match na heel siya, yung kalaban niya, kung sino man yun, may elevate because naging heel si John Cena eh. Parang meron siyang yun nga, as a heel, you elevate the babyface eh. 'Di ba? Mm-hmm. Whereas kung parehas kayong face, parang walang silbi. Malulungkot lang ang tao. I think, hindi naman ako mark na, also, hindi ko alam kung ibig sabihin ng mark. They just throw it, around. Pero, I think siguro maganda ako mangyayari. Kasi, di ba si The Rock ang final boss? What if kung sino nanalo? Sabihin natin siya, nanalo ng belt. Tapos, celebrate sila. Tapos, celebrate sa The Rock. Tapos, biglang, tapos ni Rock bottom niya, ganyan. Tapos, get a ref in here. 1, 2, 3. Pero kasi, dito, wala pang money in the bank eh. Ewan ko lang. Hindi ko alam kung kailan, meron na bang, nag-money in, wala pang money in the bank. Wala pa ba? Teka, tanong natin. Sa mismong event organizer ng podcast, Mandy. Wala pa. Message, sa baba, ako sakali, comment pa sa baba. Also pala, maano lang tayo, no? May nag-comment pala sa isang episode natin about Royal Rumble. Si Kuya, mag-comment ulit sa baba kung shoutout sa'yo. Shoutout. Nanonood siya. Okay. Kung may money in the bank, hindi meron na, di ba? Si Drew McIntyre, tapos bumalipak siya. Yeah. Pero, for ngayon nata, parang wala pa atang, may money in the bank na bang PLE? Check ako na. Di ba yun? Di ba yun na yung SummerSlam ba yun? Yung nag-cash in si Drew kay Damian, kaso nga lang na-screw over pa rin siya. Screw Drew. Check ko nga ngayon eh. Wala pang money in the bank. Okay. So, paano yun? Maganda nga din, Interesting yun, Makes it interesting. Please, for the love of God, huwag si Logan Paul. Possible yun. Kasi biggest heel. Parang, pero ayoko mangyari yun. Also, maganda na rin siguro mag-use ni Cody yung belt. Pero, maganda sana kung yung ipapalit nila would be some guy na worthwhile talaga. Bigyan nyo kay Kevin Owens. Why not? Or si Jay. Si Jay pala, si kinakalaban. Si Gunter. Sino ba ang mga pwedeng, or si Drew? Why not? Si CM Punk. Bigyan nyo kay CM Punk.
Lutang loob yung bibigay kay Logan Paul. Pero dito, kasi si Punk still has still has a favor to ask eh. Yun nga eh. From Paul Heyman eh. And tinitingnan ko, wala pa atang events for schedules for other for Money in the Bank, PLE. So, yun. Ayan, Elimination Chamber pa lang, Roadblock. For NXT. So, kung wala pang ang interesting nun, sino kaya pwedeng manalo? Kasi anytime na pwedeng may manalo, kasi Money in the Bank pala would happen, hindi pa confirmed, pero ina-assume would be around June or July 2025. Okay. So, pero pwedeng, it would be interesting na, I think ito lang, speculation ko lang muna to na John Cena would win against Cody Rhodes. And then, siguro, around Survivor Series, which is the last PLE, last PLE of the year. PLE of the year. Magiging maglalaban ulit si John Cena and Cody Rhodes. And I think Cody Rhodes would win that match to regain the championship. Pero I think dito marami muna mangyayari. May either baka sa Crown Jewels pa Crown Jewel sila maglaban ni Drew McIntyre. No, not Drew sorry. Maglaban si John Cena and Cody Rhodes ulit for the rematch. Or pa ba? I don't know kung yun ang magiging direction nila. Basta last kasi iniisip ko mahalaga yung yung build up ng match na to para mag-transcend towards Roman Reigns and The Rock sa WrestleMania either next year or the other coming years. Kasi dito importante na kasi ang iniisip ko pa rin na endgame nito would be Rock versus Roman Reigns eh. And then eventual heel turn naman ni Cody Rhodes. Possible naman siya eh. Kasi gusto ko rin mangyari yun. So kasi talaga last year sinubukan talaga lang i-ram through si The Rock. Oo, hindi. Nakakatawa yun eh. Hindi ganun eh. Pero feeling ko that would be an interesting match to see. Kasi kung paano siya mag-unfold. Kaya may ilang buwan na lang ba tayo for WrestleMania? Gusto April lang WrestleMania eh. Next month na. Oo. Parang gusto ko nga mag-file ng leave eh. Ay, ano ba yun? Weekday ba? Yeah, April 2021 dito sa Pilipinas. 2021? Yeah, Sunday saka Monday. Grabe naman sila. Kasi na 2 days na sila. 1920 kasi. Sa Pilipinas, 2021. Siyempre, diba, time zones? Yeah. That's how time zones work. Yeah. Anyways, mahirap yun kasi ang konti na ng build-up nila. Kasi ako, maganda sana na nandun si Roman. Siguro Roman would be there sa side ni Cody. Kasi gusto niyang kunin yung belt. Or ang pinaka-viable na nakita kung pwedeng maging backup ni Cody, si CM Punk. Hindi naman dahil CM Punk super fan ako. Hindi naman yun. Kasi napansin ko, even nung isang promo, di ba sabi niya, you know what? I would take that deal
shine it up, turn it sideways, and shove it up the Rock's ass. Parang ganun. Siya yung nagbigay nun eh. Si Impact nagbigay nun eh. So naisip ko, why not kung silang dalawa against, parang si Seth Rollins and Cody. Si Cody tsaka si CM Punk against John Cena and The Rock. Kasi may history din siya kay John Cena tsaka kay The Rock eh. Why might as well, di ba? So yun ang naisip ko. Kung si Roman naman, ang hirap na kasi siya yung may gusto ng belt eh. Tsaka parang at this point, nung Netflix special, kita si kumbaga, friendly guy si Rock sa kanya. So it won't make sense na this WrestleMania, maglalaban silang dalawa nung tito niya o pinsan niya. Anyways, basta kamag-anak niya. Pero ito lang sa tingin mo kaya mananalo si Jey Uso against Gunther? Hindi ko sana naman. Pero parang ayaw ko kasi nangyayari kay Gunther na parang lagi siyang... yung tanong ko no? Oo nga. Okay lang yun. At least medyo na tayo. Kasi yun nga medyo oo. Pero okay na yun. Yeah, why not? Sige, Jay, do it. Kasi si Jay has been losing a lot lately. No, lagi siya natatalo, lagi siyang yung Intercontinental nga, parang kakahawak lang niya parang, binago ko yung kulay, yay! And then, look at that, it's Braun Breaker again. Beep, beep, boom! Sinagasaan. Sinagasaan Kasi siya yun, pick-up truck kasi yun si Braun Breaker. Bulldozer kasi. Ito, mabalik lang ako sa usapan dito. A lot of news are are coming out that it's Homelander versus the Peacemaker for the WrestleMania 41. WrestleMania. Interesting yan. Yeah, actually, tapos ang backup niya si Black Adam. Yeah. Totoo. Parang ang daming ano ba masabi? Wala ko masabihin, medyo nasasabaw na rin ako dahil sa big shocker na nangyari. Sobrang shocker Kaya hindi mo na-expect Hanggang ngayon, parang hindi mo hindi ko na-expect. It's not that surprising to me. Like, pero pag gano'n ako, parang okay. Like, pero nakagulat pa rin Pero parang parang nung nangyari na it's high time. Kasi siguro gusto na talaga ni Cena mag-heal. Mag-heel turn kasi hindi siya napagbibigyan doon Hindi siya bumalik tayo sa talk na yan Kaya siguro niya ginawa yun pero very shocking kasi hindi mo in-expect na with all that Rock Soul talk na si John Cena pala ang magiging backup niya. Akala ko si Solo Akala ko si Solo, akala ko si CM Punk siguro or anyone else aside from John Cena. Kasi si John Cena and The Rock has been fighting each other since 2012, I'm gonna guess. Yeah. And yun nga, very surprising, very we did not see it coming. We did not see it coming. Yeah, like pero parang this sa press con interview ni The Rock, parang sinabi niya nga na maybe this is John Cena's true feelings na ito yung ito talaga yung intentions niya na hindi niya syempre ang dami niya nang binigay. Ito yung dami niya nang binigay for other people. So, ano ba naman ba kung maghahangad siya para sa sarili niya? Good point naman yan. That's I think that for me is a good angle to establish the heel turn of John Cena. Mm-hmm.
And I think, pero ito, no, demanding something for yourself would really mean would really mean a big would really make it good reason for you to heel turn. Maybe kasi dito John Cena's really chasing to break the record to have his 17th title, diba? So I think out of desperation na din na to break that record, he enlisted the help of The Rock. And I think aside from dun, bumalik daw si Randy Orton, no? Yep, pero si Randy Orton. Ewan ko kung paano, would be interesting sana if they fought each other one last time. Yeah, pero just like the old days. Pero nga lang dito nasa ibang storyline ngayon si Randy Orton stuck siya with Kevin Owens Kevin naman kasi. Yeah. Tapos ni. Pero dito interesting, ang ganda rin ng match nila ni Sami Zayn. Nakita ko lang yung highlights pero napaka-brutal nung match nila. Grabe, kahit sino atang kaibigan niya. Unsanctioned match. Anim na referee yung binuwal nila. As in, dito pati yung isa sa mga pinaka-veteran na referee si Charles Robinson. Di nakaligtas kay Kevin Owens Wala Kevin is Kevin Kevin is Kevin. Pero idol ko yun si Kevin Owens. Kasi no one believed in him kasi he was fat. Yeah. Kasi no one expected na makakapasok siya sa WWE, nasa Ring of Honor pa ata siya. Pero I want him to shine din. Pero kasi nga stuck sila sa storyline na to. Nagagawin ni Cody Rhodes. For sure, at this point, it's either, ewan ko kung sino papanigan na ni Cody at this point. Parang, ewan ko kung sino magiging mga kasama niya for this match-up. I think wala neta dito, he's, alone unless the OG bloodline will back him up. I think Sami will back him up. I think the people that will back Cody up, for sure, no? Hindi si Roman. Hindi si Roman yun. Si Jay, for sure, isa yun. Jay. Jimmy. Hindi natin sure si Jimmy kasi last time yung niya wala siya Medyo sure si Jimmy. Ako Jay and Jimmy would, Sino pa ba, sino pa mga kasama ni, yung mga kasama ni The Rock, silang dalawa lang. The Rock and Cena lang. Wala, siguro malalaman natin yung next, Hindi, meron pa, si Travis Scott. Pero wala namang ambag talaga yun, kundi yung isang... di sampalin lang si Cody Rhodes habang nakahiga na si Cody Rhodes. Sabi nga ni Red Oliero, shoutout kay Boss Red. Shoutout kay Boss Red. 10 out of 10 sana wala si Travis Scott. Yeah. Pero kasi hindi ko siya kilala nung nandun siya, bago silang US champion. Okay. Sino kaya to? Tapos kampi nila. Ang bit-bit nga ni Travis Scott is yung hardcore championship Akala ko US kasi nakita ko yung Star-Spangled Star-Spangled na belt So iniisip ko, US champion. Siguro si Carmelo Hayes to, ganyan. Hindi. Siguro, ayoko mag-sound racist na sa mga audience natin. Hindi ko kasi kilala si Travis Scott. Akala ko just another one black wrestler. Hindi ko siguro lalagyan to kasi baka makancel ako lalo. Pero yun yung akala ko sino kaya itong champion to kasama nila. Tatlo sila. Tapos ngayon lamang ko si Travis Scott yun. Seryoso, i-hire niya si Travis Scott. Akala ko kasi Snoop Dogg yun at one point
Hindi ganito si Snoop Dogg eh. Payatot yun eh. Aside doon, no, ano naman siya, very, very surprising. At least maganda nga ginawa ni Cena yun. Nakakatawa na ginawa niya yun. Kasi feeling ko, long time coming na yun eh. Ngayon, now is the time we find out what happens next. Parang ang maganda nga sa wrestling ngayon is mahilig sila mag-yes and parang ganun, parang yes, this happened and then what? Binibigyan na tayo something to chase for. So kasi napaka unexpected na heel turn. Sobrang unexpected. So hindi pa natin sure kung parang what happens next. Kasi we're just speculating on what happens Apparently, one guy from another podcast got it, right? Well, yeah. Shout out to that guy. Magaling. Magaling siya. I-shout out natin siya mga guys. Hanapin natin yung podcast niya. Medyo mag-scroll up ako sa natin. Sa sa chat natin. Hanapin natin. Podcast pa to. Before the Bell podcast, shout out sa inyo. If you guys watch that reel, may isang reel doon na shot per shot, parang gano'n din sinabi niya halos. May mga pero accurate ganun nangyari talaga. Parang writer siya ng WWE tas ganito mangyayari dyan, feeling ko wink wink. Pero yun na yung feeling ko sa Elimination Chamber. And hopefully, in the next coming days, and coming days na lalabas si SmackDown, Raw, or anything else, magkaroon pa tayo ng clear answers kung ano pa mangyayari. Yeah. Hopefully. Yeah, hopefully. Yan lang. Yeah. Any notable pa? Siguro papiyawin na lang natin yung Women's Elimination Chamber match. Biglang lumitaw si Jade Cargill. So, and she attacked Naomi instead of Liv Morgan. I think talagang foreshadowed na si Naomi talaga ang nag-injure kay Jade Cargill at hindi sila Raquel Rodriguez at Liv Morgan. Okay. So I think it's interesting na makikita natin yung build up ng match na to. And then what would it where it would lead? Kasi I think this match against between or rivalry between or feud between between Jade Cargill and Naomi would lead for Jade Cargill to have a match for a women's world title in the future. Or magkaroon sila ng rivalry ni Bianca Belair. Okay. Yeah. Okay. Pero I don't know kasi kung mananalo ba si Bianca Belair against Rhea Ripley for the Women's World Championship or title, but medyo patagalin mo natin kay Rhea Ripley yung belt. Kasi last time na nanalo siya ng WrestleMania, hindi rin nagtagal sa kanya Yeah. Let us give it to kasi nakailang hawak na ng belt din to si Bianca Belair. So let's give Rhea Ripley her time to shine. Okay lang sa akin yun. Yep. Tapos, and then, ano pa ba?
yun, Tiffany Stratton and Trish Stratus versus Nia Jax and Candice LeRae. Parang yeah, may match. Trishy time na doon. Trishy time. Trishy time. Okay, sure, pero why not? interest. I think kaya lang napasok dito si Trish Stratus kasi syempre sa Canada ang match. I think panghatak rin ng tao yun. Pero I think naman parang is it necessary ba na may ganito pang filler match for before the men's elimination chamber? I don't know kung it would develop into it further develop into storyline angle. Probably not one big thing lang. Siguro parang feeling ko yung time na nandun si Bret Hart nung nag-promo si Gunter. Parang gano'n lang siguro yun. Pero anin ko na rin siguro. Kaya siguro nilagay si Trish Stratus doon kasi yun nga, hatak nga talaga siya. Kasi si Trish Stratus is like the Hulk Hogan of divas eh. Kasi she made the divas. Grabe naman yung comparison na yun, Hulk Hogan. Kasi I insult Hulk Hogan a lot, no? Pero kasi Hulk Hogan is still, no, sadly, he made wrestling. Parang parang yung generation nila kasi made the golden age of wrestling. Trish Stratus kasi is kind of like the golden seal for divas nun. Siguro kaya add mo si Lita, pero si Lita kasi parang mas sumikat siya ng ruthless aggression. Diba? Although a lot of women wrestlers gusto talaga na si Lita, si China, Trish Stratus. Langit naman si China. Yeah. Siguro. Yeah. Pero yun, kaya siguro nila inad si Trish Stratus kasi bro talaga siya. Tsaka super legend na siya. Yeah. Kasi usually na legends na kasi sabihin natin mga kabatch ni Hulk Hogan, they're not gonna be, hindi na sila ganun ka-agile yung mga women's nila dun sa time nila dun. Kung meron. Maya. Si Maya. Na siya ngayon. Yun lang, yun na naisip ko. Napahapyawan ko lang. Yeah. Yun pa pala, yung match between Sami Zayn nga and Kevin Owens na pag-usapan na natin kanina. Yeah, medyo brutal nga yung match na yun. Pero, yeah. Okay. Alam mo, ang cool din magdiderail lang ako ng konti. Pumunta daw pala si Sami Zayn sa TNA as El Generico. Oh? Kailan? Oo. Ewan ko, parang nabalitaan ko lang to last time. Wait lang. Friend natin si Google, search natin agad, cut lang natin yung wait time. Wait lang. Check mo na natin. Si TNA appearance. Pero diba, ang dami nang sa WWE nga, yung lore ni El Generico, patay. Sa lore nga, patay na si El Generico eh. Then baka, hindi pala. 2011 pa pala. Tagal na. Na-fake news ako. Na-fake news ako wala, patay na si El Generico. Patay na daw. Yun din yung sinabi ni Boss. Shoutout kay Boss Fred. Sayang wala kami Gina Mang Connector. Maniniwala ka lang na si El Generico ay namatay kasama yung mga nililigtas niya yung mga orphans. Yun yung nariligtas sa WrestleMania 40 alam na episode nila eh. Gina Mang. Gina Mang. Actually, hindi ko pa siya na-try. Tempted ako kasi wala akong mahanap. Anyways. Akala ko sa mga Lawson or sa meron eh. Wala talaga. Baka online. Try natin sa Shopee or sa Lazada. Aya. Wala na tayong ibang mapag-uusapan pa. Siguro pahapyawan na natin siguro yung Cobra Kai kasi kanina nung nag-uusap tayo sabi ko gusto mo siyang
Kasi ako rin, gusto rin siyang pag-usapan. Before ako magsalita, no? Isang episode ka na, sir? Actually, wala. Season 1 pa lang ako. Pero wala na. Puro spoilers na. So, wala. Oh, boy. Okay Sorry, na ako. yeah, wala. Okay na ako. wala na ako siguro i-spoil sa'yo kasi itong, na-spoil na sabaya sa yung ending mismo na itong series. Yeah, na-spoil na. So, okay na sa akin yun. Sayang. Maganda siya actually. It's been a journey through talagang parang masasabihin to. Parang siya sa akin pinag yung Cobra Kai, sa akin para siyang Fast and the Furious. Fast and the Furious kasi the first trilogies niya was about racing, ganyan. And yung mga kotse, may mga heist, mga ganun, pero simple lang yung heist. Pero pagdating ng sumunod na mga ibang seasons na, parang masyado na siya naging fantastical Parang, meron ako legendary technique. Si Mr. Miyagi may legendary technique. Ganyan. It's like, may mga times na parang parang, wow, parang mawawaw ka talaga, mag-enjoy ka. Pero to get through that part, para siyang, para kang hike. Para siyang hike. Para kang naglalakad, para kang, tapos pagdating mo na, sa wakas tapos na. Tapos mamaya magtitisa na, joke lang, hindi pa. Sabi ko, hindi pa ba tapos to? Meron pa. Hindi ko mabihira. Kahit sino yung artista ni Daniel LaRusso, sabi ko, kailan pa ba natapos to? Pero yun nga as what I have heard, a lot of people are saying that the show was able to tie some loose ends. They were able to end they were able to end their story arcs properly. And yun nga, I think this is a redemption story and giving justice for Johnny Lawrence. Hindi dito kwento ni Daniel LaRusso. Daniel LaRusso is just a backup dito sa story sa Cobra Kai because the main focus here is yun nga, Johnny Lawrence. Johnny Lawrence's redemption talaga siya. And kasi go sige. Yeah. Kasi all throughout the series, siya talagang palpak siya And lagi niyang nasa motto yung strike first, strike hard, no mercy. Without knowing na parang siya hindi niya na-realize na yung nagiging impact niya sa ibang tao sa paligid niya. Mamaya, explain ko. Sige, ituloy niyo muna yung Pero, diba, it's interesting because, nawala sa kanya yung Cobra Kai. He established Eagle Fang. And then eventually, nabalik sa kanya yung Cobra Kai, diba? Yung full circle na hindi ka na-expect actually. Pero, in that journey kasi, parang ang naiisip natin is that, ako personally, is that, ang dami niyang sinubukan, then kasi yung the philosophy of Cobra Kai is one dimension lang It's you strike first, strike hard, no mercy. Napaka-aggressive Whereas when it comes to pero yung style naman ng Miyagi-Do which is very very pacifist, diba? You just you only just parang gaganti ka lang kapag may parang karate is defense only. Defense only. Yun lang. Pero you don't attack. Never attack. Pero parang yun nga throughout that journey, na parang nakita ni Johnny Lawrence siguro, nakita niya yung how to strike a balance in between those two fields, two sides na yun, I think na he was able to find it in himself kasi
yun yung success nung story na yun eh. And yun nga eh. Tsaka yeah. He was a yeah, go. Chappy. He was a very cruel and mean man. So, early days. Yeah, he was very cruel and mean man because of his because of what upbringing niya yung upbringing sa kanya ni Chris. Oo. 'Di ba? Which he was able to make peace of it naman, 'di ba? Sa huling part. Actually, yun ang hindi ko na-expect. Mm-mm. Pero ang natawa ko dun sa ending ng series bago tayo mag-end ng episode is yung tawa ko sa estudyante nila. Ang bobo naman. Kasi may kutsilyo si Chris. Kinuha niya. Nahulog kasi ni Chris eh. Kinuha niya. May kutsilyo. Yeah, nice. May kutsilyo tayo. Kasi nagrarambunan sila eh. And to be fair, dun sa event na yun, parang hubo nyo naman, hindi ba kayo nag-hire ng security man lang? Kasi nagtagulo sila eh. Talagang wala kayo security. Seryoso? Hindi nyo naisip. Yun yung mga times na nung pinapanood yung Cobra Kai na parang it doesn't make sense eh. Parang alam mo yun, parang parang minsan i-dumb down mo sarili mo eh, parang enjoyable naman siya, pero parang logic-wise, in a global karate event na sikat sa lahat ng mga karate kids, mga karate guys, hindi wala man lang sa inyo nag-check check weapons check, ganyan, or security, or wala eh. Parang, sige, pasok lang kayo, pare. Natatawa ko dun sa bata kasi siya yung parang isa sa naging rival ni Robbie Keane dun sa series. Yung Korean guy. Tapos, nag-spinning kick siya, tapos nahulog siya. Nasaksak niya sarili. Patay siya actually. Yeah, that was sad, pero parang at the same time parang bobo mo naman, nasaksak mo sarili mo. Kasi ang intention niya ata sasaksakin niya. Tuwa ako na. Sabi ko. Isa pang angle na trito heartwarming din sa Cobra Kai is yung yung reconciliation ni Robbie and Johnny. Yeah. Diba? And also trito yung parang pagbe-mentor din ni Johnny kay Miguel. Na kasi dito Miguel doesn't know his father, diba? And Johnny became his father figure, whereas si Robbie naman, diba, he's been estranged with Johnny ever since, and then now he was able to make peace with him with the help of Daniel, syempre. Kasi nung pa nga meron pa nga time hindi sila magkabati ni si Robbie tsaka si Miguel. Parang awkward nga daw kasi buntis na si Carmen nun, di ba, yung nanay ni Miguel. Sabi kasi ni kailangan ayusin to kasi ang awkward eh. Hindi dapat ganito. Pero coming from Miguel, nag-iintindihan ko parang siya yung dahilan kung bakit ako baldado for like, diba, yun yung mindset niya eh. Baldado ako for ilang months dahil sa kanya eh. Pero sorry na naman si Robbie sa kanya eh. Yeah, pero pare baldado pa eh. Pero it's a good thing siguro, pero words are cheap. Pero siguro at least nagawa nila ng paraan nung nagsapakat siya, sabi ko. Siguro sabi ni, yung naalala ko yun yun yung mag-usap. Sige, magsapakan na lang kayong dalawa. O ito, bigyan ako kayong oras. Sige, game. Kayong dalawa. Yun yung magandang reconciliation nilang dalawa eh. Actually, at that point, pwede nang matapos na yung Cobra Kai nun eh. Yung time na, yun yung parang, yun nata yung season na parang sabi ko, teka, meron pa? Meron pa. Actually, dito, yun nga eh. Yung Cobra Kai expounded more about the character of Miyagi Sensei. Miyagi and kay Miss Johnny Lawrence. Oo.
dito kasi, yun nga, dito, they flesh out more about Miyagi Sensei. Kasi, napaka-enigmatic niya eh. Hindi natin alam kung ano yung background niya. Aside from being a soldier from World War II, diba? And then he immigrated to the US and then he became, yun nga, karate teacher to, ano siya? to Daniel. Nag-immigrate ata siya sa US bago siya maging soldier. Tapos parang nag-volunteer ata siya as a soldier for the US Army. Yeah. Di siya with the Axis forces. Mm-mm. Pero yun nga, discrimination pa rin. Kasi mapapalad naman yun sa Karate Kid eh. Discriminate upon pa rin siya. Parang And gusto ko yun yung ginawa nilang pinabattle na si Miyagi. And yung ito medyo natawa ako yung scene na meron kasing scene doon na parang nanaginip si itong camera ko. Parang nanaginip si Daniel-san. Tapos yung mga dumating yung mga skeleton na costume ni dati. Ni Johnny Lawrence. Johnny Lawrence. Lahat sila nakagano'n. Tapos nilalaban sila. Biglang dumating si Mr. Miyagi. Tapos yung niya, maganda yung pagkaka-CGI niya. Kasi pagtalikod nila, yung parang halata ng stuntman. Kasi yung wig, halata mo yun. Sabi ko, okay. Sige, medyo pagbibigyan ko to kasi gusto ko si Mr. Miyagi. Parang talagang halata mo yung wig ng stunt double. Doon, sabi ko, hindi si Mr. Miyagi yan, Hindi si Mr. Miyagi yan. Yeah. Pero ito talaga ang apa ba? Masabi ko with Cobra Kai na ayun pa pala, sorry. May di sila meron hindi sila sinama doon sa Karate Kid sa Karate Kid from the Karate Kid universe dito sa Cobra Kai, which is yung dating student yung bagong student ni Mr. Miyagi after Daniel Larusso, which is si si the next Karate Kid, si ko alam sino yun we'll be right back. Ito, hinahanap ko na yun, si Hilary Swank. Hilary Swank. Oo. Actually, medyo star-studded siya. Nandito rin si Michael Ironside. Voice actor ni sino nga siya? Voice actor ni sa Splinter Cell. Anyways, tsaka nasa Starship Trooper siya. Si Walton Goggins din pala nandito rin. Who knew? Anyways. Actually, gusto ko nga sana makita yan dati. Yung lalabas lang si Hilary Swank. Oo. Pero kasi, magpakita man lang siya kahit papano. Pero kasi para sa akin, yun yung pinakapangit na yung fourth one yung pinakapangit na na Karate Kid. Actually, na siya para sa akin, kung irarank mo siya, 1 is good, 2 is great. Actually, 2 gusto ko kasi hindi na siya karate tournament Talagang to the depth siya. And also, kalahin mo ba si Chozen, magiging best friend din niya katulad ni si Chozen yung pinaka nakakatawa dun sa series na Oo. Pareha sila, parang si Johnny Lawrence din siya Patapon talaga siya. Pero 'di ba ang ganda ng ang ganda naman ng story din ni Chozen. Nagbago siya and then eventually he was able to teach something for Daniel, 'di ba? Tsaka sa mga other students nila. Also, naging pa pala, naging co-instructor pala ni Daniel si Chozen sa Miyagi. Yeah. Tsaka yung 3 medyo yung kasi unang labas si Silver. Parang hindi ko na-enjoy yun Parang sabi ko, sino ba matatapos? Yun, doon na sa point na kahit ba matatapos. Enjoyable naman din siya kahit paano. Also, nalaman ko rin sa nung nag-karate ako na wala pala talagang crane kick. Tsaka wax off. Hindi siya ganun. Wala na siya, talagang papaguri ka nila.
shoutout sa sensei ko si Javi. Hey, nag-usapan namin yung Karate Kid. Actually, pinagtatawanan nila yung Karate Kid. Ayan. Naka-isang oras na tayo. I think that I think that's okay na for this episode. Grabing nakakagulat na pangyayari within the pangyayari. Oo. And yeah, hopefully you have enjoyed our discussion, and yun nga, please also comment on sa comment section kung ano pa yung mga nasa sa lobby ninyo. And yun nga, please like this video. Yeah. Please like this video. Masahin namin. Yeah. Yun nga, like this video. Sorry. Like this video and subscribe na rin to our channel, YouTube channel, Geeks Around Nowhere. You can also hear us on Spotify kung ayaw nyo marinig yung ayaw nyo makita yung pagmumukha namin dito. And also, you can also follow us on our social media accounts. We have Facebook, Instagram, Threads, and TikTok. Wala kami sa Ayun. And also yun. Go, Eugene. Kung ayaw nyo kami marinig pero gusto nyo makita yung mukha namin, sa YouTube na lang kasi mute nyo. Yun lang. Yeah. Yun. So sorry, nakalimutan ko. May shoutout ka pa ba, Eugene? Shout out. Shout out. Wala naman. All good na ako, pero si Kuya, mga kapatid ko yung shoutout ko kasi apparently isang kapatid ko nag-comment siya. Yeah. Hi. Thank you. Thank you at sige, Kevin, manood ka lang kung gusto mo kung ewan ko. Si Kelvin. Yeah. Si Kelvin. Kung nanonood ka din. Hello. Si Kelvin ang penciler ko for the original and yung remake na Tower of Doom, guys. Also, follow us on Karakoa Comics, no? We have updates coming soon. We're just waiting on something, pero there's something big going to happen. Yeah. Ayun. Follow us on our social media accounts. Maybe we'll have other surprises in store after this episode. So, yun. Please wait. Or kung gusto niyo mag-fan mail bag, sige, pwede namin gawin, siguro simula ng bago kami mag-start, magbabasa kami ng mga, or after ng show, babasahin namin yung comments nyo. So far kasi wala kaming nabasa. Tingin tayo ng comments din. Ang pinakamaraming comments na meron tayo is yung dun sa video natin with yung kay Legendarius. Shoutout to Legendarius. Shoutout kay Legendarius. Na-brainwash niya nga ako nun sa episode na yun sa interview na yun Ako nga na-brainwash niya sa panaginip kasi nung panaginip ng secret show nila, totoo ata yun kasi may t-shirt ako nakalagay Sigma nagkaroon ka bigla ng t-shirt na Sigma? Tas wala na yung pera ko. Either na-scam ka o nananaginip ka, di ko alam Hindi natin alam. Teka, basahin natin yung comments nila. Si Legendarius, sabi niya, Devil Emoji 3. Sabi ni Sir Doc Sabiera, pasintabi sa eyebags. No problem, sir. Lahat tayo puyat. Okay lang yun. Ganun talaga ang ating millennial lifestyle. Sa Legendarius episode, okay, yun lang, parang Sigma, awesome. Magandang magandang episode yun. Natawa ako nun sobra. Yung Legendarius episode. Yun nga. Aside from shoutout to my wife and to my other friends, yun nga. Please also watch the previous episodes, lalong-lalo na yung episode namin with Dax and and Legendarius. And yun nga, tama, meron pang matches. May upcoming show ngayon ng FPW. So, please manood kayo. Meron kasi, go. Sorry. Kasi, the more na isa-support natin yung show nila, the more na, who knows, baka nasa ABS-CBN na sila sa mga susunod na buwan.
Hopefully. Yeah. Yeah. Or even GMA. Kung sinong active ngayon GMX, media outfit. Kung sino gusto kuha ninyo, pero hopefully we get to see them on mainstream media. And yun pala, hindi lang FPW, we still have Puso Wrestling, we Yes. Con and WUW or WU. So, please sorry. Okay lang. So please watch our local wrestling scene then. Support our local wrestling scene because the fans tayong fans ang bumubuhay sa kanila. At tayong fans lang din ang nag-gatekeep sa isa't isa. Yun. Wag tayo mag-gatekeep, guys. Wag tayong ganun, guys. Yeah, support local wrestling kahit na anong promotions yan. Yeah. And with that, we end our episode. Thank you very much again to Eugene for being here ulit. Yun. And with that, I'm Jomar. We are together we are the Geeks Out of Nowhere. Geeks Out of Nowhere. Yeah. Bang. Bang. Bye-bye. Bang. See you on the next episode. Bye-bye.